So, at bago natin ituloy ito, tayo saglit muna magsitayo at atin itong ialay sa Panginoon ang ating mga sarili para magkaroon po ng enjoyment sa presensya ng mga Espiritu at sa kanilang. Muli po aming Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, sa pangalan niyo po aming Panginoon Kristo. Kami po ay nakatayo sa iyo pong presensya sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu. Kailangan po namin ang iyo pong answering power, your anointing, even to your servant whom you will use today to share your word. With your divine answering power, be upon him and to each every one of us as recipient of your word. This as I pray, even those whom watching by this program streaming. Bless them, I pray, and let your Holy Spirit speak to their hearts richly in all wisdom, and with the power of your word, they will be transformed and be given a spiritual life richly. Salamat po aming Ama at lahat ng ito ay sa inyo po natin nagkatiwala. Sa inyo po ang lahat ng kapasal karangalan sa araw nito, sa pangalan niyo po ang Kristo. Amen and amen. Ito yung makakunin niya. Now, sa ating pong nabasa kanina, ay bigyan po natin ito ng tinatawag na heavenly meaning. Alam natin na sa talatang isa pa lamang ay malinaw na sinasabi dito, for the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers unto his vineyard. So mapapansin po natin na ang istoryang ito napakasimple at madaling maunawaan. Kasi parabola. Ang tawag sa parabola o talinhaga, English ay parables. We know that the parables is just an earthly story. It's very easy and a simple story that we might be able to understand it. But there's an heavenly meaning. Meron po siyang makalangit na kahulugan. Napakasimpleng istorya, kung atin pong isipin. Pero ang tanong, naiintindihan ba kaya ng bawat isang nagbabasa nito? So ngayong umaga, sa tulong po ng Banal Espiritu, sa kanyang salita ay bigyan po natin ng ilang mga kahulugan. At ako po naniwalang ito po ay pumapasok sa kasaysayan mismo ng ating panahon ng biyaya sa kasalukuyan. Tandaan po natin ang ating pong pinag-uusapan sa pag-aaral ay ang patuloy o continuation ng tinatawag na dispensation of grace. Here it is dispensation of grace. Ang Diyos ay gumagawa ng kanyang mga plano at sometimes we do not know how to understand it fully. Alam natin na ang dispensation of grace at the same time ay tinatawag na mystery of the church or ang hiwaga na iglesia ng Panginoon. So ang talinhagang ito ay saklaw ang panahon ng kabuuan ng biyaya ng Diyos sa panahon natin. At ito ay naglalarawan sa mga taong tinatawag niya sa kanyang kaharian. Kaya sabi nito, inihahalin tulad ang kaharian ng Diyos, unang langit, sa isang taong may-ari ng ubasan at lumabas siya ng magang-maga upang mag-hire or tumawag ng mga manggagawa sa ubasan. So malinaw na ang manggagawa rito ay hindi mga literal na mga manggagawa, kundi tumutukoy ito sa mga taong tinatawag niya sa kanyang iglesia. At ang Panginoon sa kanyang sarili o ang Panginoon Kristo ay sa iyong householder, sa iyong may-ari ng ubasan. At ang ubasan ito ay walang iba kundi ang buong sanlibutan na kanyang tinatawag na bukirin. Now, ang ating mapapansin dito, nito mga laborers, iba-ibang oras ang pagkatawag. Ang iba ay tinawag ng may-ari ng ubasan o ng Panginoon Kristo ng magang-maga. So, ang magang-magang ito, early in the morning, maaaring tumutukoy ito sa napakaagang pag-rise or yung pagsilang ng unang iglesia. So, mapapansin natin na maaaring itong panahon ito ay tumutukoy sa tinatawag natin na apostolic period. Ang apostolic period ay nagsimula sa mga apostol hanggang sa kamatayan ng ating kapatid na apostol Juan. Sinong Juan?
John the Beloved hanggang sa kanyang kamatayan. Ito yung tinatawag natin na early church, yung tinatawag natin Ephesian or Ephesus period. Ephesian period. Ang Ephesian period ay tumutukoy sa apostolic period ng unang mga Kristiyano. Sila yung nakasapol ng magang-maga. Sorry po, ako yung inubo kasi. So magang-maga, tumutukoy ito sa napakaagang pagsilang ng unang iglesia sa panahon ng biyaya ng Diyos. So mapapansin natin na sila yung nakasapol ng unang bugso, kumbaga, ng pangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. At sabi rito sa tinabasa na hindi na kontento ang may-ari ng upasan. Maaring ito tumutukoy sa 6 a.m. o yes, sa napakaagang umaga ng araw na alas 6. Tama ha? Agang-aga, alas 6. Lumabas siya para mag-hire ng mga manggagawa. Ito'y tumutukoy sa mga unang tao na tinawag niya sa kanyang ubasan. Mga unang apostol at mga Kristiyano. Na sa pula nila ang tinatawag na persecution of the church. Ang pangalawa po ay sa ganap na ikasiyam na umaga. Okay, sa verse 4. Or verse 3 and 4. So itong verse 3 and 4, tumutukoy ito sa mga taong sa kasagsagan, sa talagang bugso ng persecution. At alam natin kung ano ang tinutukoy ng banal na kasulatan doon sa 7 iglesia. Ang bugso na to ng unang persecution o kapighatian ng mga pagsubok at pag-uusig ay nagsimula sa Epheso, Smyrna hanggang sa Thyatira. At ito ay tumutukoy sa pagkamatayan ni Juan John the Beloved na nagsulat ng aklat ng pahayag hanggang sa panahon ni Pope Gregory I na sinundan niya ay si Constantinople sa panahon ng Smyrna. Doon nagsimula ang unang yugto ng persecution. Kaya yung pagkatawag lang doon sa kanila ay sapul, yung persecution. Kumbaga, inusik sila hanggang kamatayan. Marami sa mga Kristiyano ay nagsilbing kandila na sinindihan sa gitna ng arena sa puste na maraming kahoy na panggatong at sila ay unti-unting tinutupok ng apoy habang ginagapos sa puste hanggang sa kamatayan. Ang iba naman sa mga Kristiyano ng panganahong yun ay pinalalapa sa mga mapabangis na hayop ng tigre, ng leon, at ng iba pang mga ng cheetah at iba pang mga hayop na mababangis na lumalapa ng laman. At ang mga taong ito, ng mga Kristiyano, ay nagdidiwang o nagsasaya ang imperyo ng Roma at nalalapan nila sa mga matitinding mababangis na hayop ito mga taong ito ng mga Kristiyano. Sila yung mga taong sapul nila ang unang yugto ng panahon ng pag-uusig. Mula sa Constantinople, Pope Gregory I, hanggang sa panahon ng Smyrna. So, at Thyatira. So, ang Thyatira ay yung panahon ng tagang dark ages ng history. Paano ko nasabi ganito to? Yan po ang kaysayan ng tatawag na church history. At sinasang-ayunan din naman yan ng ancient history of Roman Empire. Kaya, hindi ho nagkakamali itong nabanggit ko na mga panahon ito ay talaga namang napakatindi ng pagsubok. So, itong mga Kristiyanong ito na ni-hire ng Lord, isa lang din ang usapan. Sisweldohan sila ng Panginoon ng isang dinaryo. Well, ang isang dinaryo, sa panahon natin, dito mo, talaga matindi ang mubo ko. Ay, magkano bang isang dinaryo sa panahon natin? 100 pesos ba? Ang katumbas or 75? Wala po akong eksaktong idea. Sa dollar ay 56 to 58 pesos. Pero sa dinar ay medyo mataas-taas po ito. Equivalent po ata to sa kulang-kulang 100 piso.
o mahigit. So, pag pinag-usapan ng dinar, ibig sabihin, yan na po yung kabuhayan ng tao. Yan yung source ng kanilang buhay na pinagpapaguran nila sa maghapon. So, hindi literal na dinar ang tinutukoy dito ng Panginoon. Kung hindi ito ay buhay, buhay na walang hanggan. Kung baga, doon nakasalalay yung sweldo na ibibigay ng Lord sa mga taong hinayar niya sa kanyang bukirin. Ang bukirin ito ay tumutukoy sa buong mundo. Iba't ibang bansa, iba't ibang lahi ng tao, iba't ibang tawag doon, lingwahe o pangalan ng mga tao sa buong mundo, mga lahi man sila o lingwahe o ano puman sa buong mundo. Yan ang ubasan ng Panginoon. Now, mapapansin natin ang verse 5. Nasabi rito, muli lumabas ang may-ari ng bukirin at muli siyang tumawag ng mga tao. Sa verse 5 hanggang verse 6. Mapapansin natin na ang panahon ito ay hindi lang ikasiyam, kundi alas 12 ng katanghalian. Ang alas 12 ng katanghalian ay napakainit na panahon. Yan yung panahon na pagod na yung mga tao. Ito mismo yung tagasagad na ng mga pag-uusig sa panahon ng Dark Ages of the Church. Bakit Dark Ages? Sapagkat halos hindi na nababanaag ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ito'y natabunan na ng tradisyon at ng mga paganong paniniwala sa relihiyon. Ito'y tumutukoy sa Roman Empire. Sila ang mga imperyo na namayagpag sa buong mundo ng mga panahon yun mula 180 hanggang 14th century. So, yan yung panahon na talagang katanghalian na kumbaga sagad ang pag-uusig. Maraming mga taong pinapatay ng mga Kristiyano dahil sa pangalan ng Panginoon at marami sa kanila ang talagang hayagang pinupugutan ng ulo at sabi ko kanina, pinapalapa sa mga hayop sa arena at sinisindihan sila sa apoy na nakagapo sa poste. Nagmumukha silang mga kandila. Yun ang panahon ng mga pag-uusig. At ang Panginoon ay hindi tumigil sa pagtawag ng mga Kristiyano hanggang dumating ang ikatatlo. Puro po. Makapisa rin na muna po. Ikatatlo ng hapon. Ay, ikatlo ng hapon ito ay tumutukoy sa medyo mabababang init ng panahon at medyo, kumbaga, yung init ng araw ay hindi na masyado matindi. Tumutukoy ito sa tinatawag na Reformation period. Nagsimula ito kay Martin Luther sa panahon ng 14th century. Sinundan ni John Calvin, John Knox, John Wesley. Kung ilang John na to. John Calvin, John Knox, John Wesley. Magmula kay Martin Luther. Sinundan na yan ng mga reformador. Mula sa 15th century hanggang 17th century. Na mayagpag ang Ebanghelyo ng Panginoon. At ito ang simula ng tinatawag na Reformation period. Now, marami sa mga tao ang umaklas sa Roman Empire, political power. At ang Roman Empire sa panahon ngayon is no longer in political power but in spiritual power. Ganun pa man, yung kanilang sting, yung kanilang visa, ang tawag doon, yung rabies, kumbaga, sa kagat ng hayop, ay patuloy na makamandag na kumakalat sa buhay ng mga tao sa buong mundo. At yan ay magitan ng religion. Tinatawag natin na Roman Catholicism. So, bakit ko sinasabi? Ayan po ang history. Yan ang katunayan ng history. Ang panahon natin ngayon ay panahon ng Roman Empire. Hindi pa ito nakatapos. Akala ng marami tapos na. Hindi! Matatapos lamang nito ang kapangyarihan ng Roman Empire pag ang Panginoon ay dumating. Hanggat hindi sa dumating, hindi makatapos ang kanyang kapangyarihan sa tinatawag na spiritual power o true religion. Now, sa panahon ng Panginoon ay lumabas, hindi lamang alas 3 sa panahon ng mga reformes, kundi alas 5 na ng hapon. Alam niyo bang alas 5 ng hapon ito, paano ibig sabihin ito? Ito na po yung panahon natin ngayon, last minute, kumbaga. Ilang minuto na lang at lulubog ng araw bago mag alas 6. Diyan tumawag ang Panginoon ng maraming tao
na pakalat-kalat sa mga kalye sa buong mundo na walang ginagawa at tinatawag sila ng Panginoon. Kasama na tayo doon, ako at ikaw, kapatid. Sapagkat ang pagkatawag sa atin ay huling panahon na. Palubog na po ang araw sa panahon ng biyaya. Maswerte ka at ako. Bakit? Sapagkat iisa ang kontrata ng Panginoon. Doon sa tinawag niya ng magang-magang alas 6, doon sa apostolic period, hanggang sa panahon ng Philadelphia. At tayo sa panahon ngayon ay sa iglesia ng Philadelphia. Ano yung sabihin ng Philadelphia? Cold, wax cold kind of faith. Yung ating pananampalataya ay medyo malahininga. At tayo po ay, not Philadelphia, Laodicean Church. Ang Philadelphia ay brotherly love, and while Laodicean is a holy church. Tayo po yung panahon ng Laodicean. Nagamatindi po ano. Kaya, ang Laodicean Church ay pumapasok sa panahon natin ngayon, tayo na po yung panghuling yung tunang panahon sa iglesia ng Panginoon. At bagaman, tayo po tawag doon, late na at palubog ng araw ng panahon ng biyaya, pero paman maswerte tayo. Bakit kamo? Sapagkat naabutan pa natin ang panahon ito. Na ikaw at ako tinawag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Amen ba mga kapatid? Hindi ba kayo masaya at nagagalak sapagkat inaabot na natin ang panahon ito kung saan ang Diyos ang nagliligtas pa rin? Isa rin lang ang kontrata ng Panginoon. Isang dinaryo. Ibig sabihin ng dinar na yan ay buhay na walang hanggan. Doon sa tumanggap ng kontrata ng ganap na alas 6, yun din ang kanilang kontrata sa Panginoon. Bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Tayo sa panahon ng biyaya, sa last period o sa last minute of this dispensation of grace, isa lang din ang kontrata ng Panginoon. As namang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dinaryo na pera ay nakasalalay doon ang kabuhayan ng tao. Ikabubuhay niya. So, ibig sabihin niyan, yung buhay na walang hanggan ay nakalaan na sa mga taong tinawag niya sa kanyang ubasan. Kaya ikaw, kapatid, at ako, ngayong umaga, huwag kang patumpik-tumpik. Maghulos dili ka sa iyong mga desisyon. Huwag mong tangkaing magbalik loob sa mundong ito sapagkat nakatanggap ka na ng kontrata sa Panginoon ang buhay na walang hanggan. Ang sinumang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maligtas. Kaya sa huli ng ating binasa kanina, dito sa verse 16, ang sabi dito, so the last shall be first, and the first shall the last. For many be called, but few chosen. Tandaan mo yan, ha? Hindi lahat ng nauna na tinawag ay mauna. Maraming naunang tinawag na mahuli. At maraming mga huling tinawag na sila ang mauna. Kapatid, sa umagang ito ang tanong, alin ka doon sa mga tinawag? Ikaw ba yung nauna? Ikaw ba yung nahuli? Sabagay, yung mga nauna, wala na silang lahat. Tagang kumbaga, butot. Silang lahat, halos buto na talaga silang lahat. Tayong lahat ngayon, sa araw na to, ay huling yugto ng panahon. Tinawag ng Panginoon sa ganap na ikatlo ng hapon at ikalima ng hapon. Mostly ikalima ng hapon. Yan ay paglubog na ng araw sa panahon ng biyaya. Kapatid, maswerte ka at ako sapagkat ang panahon ng biyaya isa ang kontrata ng Panginoon sa mga tumanggap sa Kanya. Buhay na walang hanggan. Okay ba mga kapatid? Ngayon, may nagreklamo. Yung mga panahon na ng pagdating ng Panginoon, nagbigay siya ng awarding. Ang kaso, nung makita nitong mga magang-maga ng unang sinilduhan, yung ikalima ng hapon, yung huling tinawag, siyang unang tumanggap ng regalo. Siyang mga naunang tinawag ay hindi nakatangang ganyan, nagmamasdan yung sinilduhan. Nakita nila lahat na yung mga ikalima ng hapon at tinawag, tumanggap ng isang dinaryo. Kaya itong mga tumanggap, tuwan-tuwa sapagkat sila may kabuhayan na, isang dinaryo. Expect itong mga alas 6 at alas 9 ng umaga na nagsimula sa panahon ng biyaya, ay mas malaki-laki yung tatanggapin. Sapagkat yung alas 5, isang dinaryo. Expect nila na mas higit doon ang kanilang tatanggapin. Ngunit, nung sila'y nasweldohan na, nagreklamo na, Panginoon, bakit naman kami isang dinaryo lang?
Samantalang kami alas 6 na umaga nagsimula na ng trabaho sa iyong basan. Sila alas 5, bakit sila isang dinaryo, kami isang dinaryo rin? Alam niyo kapatid kung bakit? Yan yung mga Kristiyanong mareklamo. Kung sila ay matagal na naglilingkod, akala nila, mas higit pa kaya tatanggapin. Isa lang din ang tatanggapin natin. Buhay na walang hanggan. Okay ba mga kapatid? Buhay na walang hanggan. Ano ba extra doon? O edi yung mga crowns na binigay ng Lord. Yun lamang din yun. Kung isang kontrata, buhay na walang hanggan. Kapatid, ngayong umaga, ikaw na nakikinig. Ano sa palagay mo? Hanggang ba ngayon ay nag-iisip ka pa ba na magbabalik loob sa mundo? O decided ka ay tuloy mo na ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Whatever it comes, ano man ang mangyari, whatever it takes, ano man ang sasapitin, magpapatuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Bakit? Nakakontrata ka na sa Panginoon. Nakakontrata ka na sa Panginoon. Ayun, kung ikaw ay aaklas, magbabalik loob, sinayang mo ang panahon ng paglilingkod mo sa Panginoon. Ikaw ang kapatid na nakikinig ngayong umaga, maging sa live streaming. Kung sa akala mo'y pinasok mo na ang kontratang ito, ngayon, ano ang pasya mo? Ikaw ba ay magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon? Ikaw ba ay magpapatuloy na tumanggap ng award? Kung ikaw ay magbabalik loob, alahanin mo sinabi Panginoon, hindi lahat ng tinawag na nauna ay mauna. May mga tinawag na nauna huli. At ang mga tinawag na nahuli ay siyang nauna. Kapatid, alin ka doon sa dalawang klase ng tinawag? Kung ako sa iyo, doon ako sa huli. Na tinawag na huli, subalit siyang nauna. Tumutukoy ito sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga Kristiyanong nauna na ngayon nansilamig na sila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro akala na tapos na. Kapatid, kung ikaw nakikinig yung umaga, dapat ang sikapin mo, pag nauna ka, laging nauna. Huwag mong sikapin ay kayo mahuhuli. Ito'y tumutukoy sa ating buhay spiritual. Sa race of life spiritually. Kaya kung ikaw'y nauna, maswerte ka. Huwag mong sikapin, ikaw'y mahuhuli. Sapagkat pag nahuli ka, ikaw kawawa. Eh nauna ka, tapos ikaw ay ngayon ay naging, ang tawag doon? Yung huli-huli, kumbaga sa karera ay naging, ha? Ikaw ang pinaka. Na, huli, walang mararating yun. So maswerte yung mga nakarating sa finishing line. Sapagkat sure bet, meron silang mga awards sa Panginoon. Ikaw ba yung kapatid at ako? Tayo po lahat ay magsayo at ating mga langin. Glory be to God. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa inyo sa araw na ito sa iyong salita. Namin pong narinig. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na nakasangkap sa amin. Sa pagtunay na kami sa panahon ng biyaya. Sa iglesia ng Panginoon ay nakakontrata na sa iyo. Sapagkat lahat kami tatanggap ng katimpala. Sapagkat sabi ng iyong salita, huwag kaming matinag, kami ay magsikatag at huwag matinag. Sapagkat alam namin na lahat ng aming pagpapagal ay may katimpala sa iyong pong pagdating. Kaya sabi ng salita niyo, huwag kaming manghimagod. Huwag kami manghimagod, kundi magpatuloy maglingkod sa iyo, Panginoon. Laging managana sa iyong gawain. Sapagkat sa iyong pagdating ay nakala na ang mga katimpala niya. Panginoon, purihin po kayo. Maraming po salamat sa mga kasaraw na ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lahat ng kapatid-kapatid. Sa araw ito, sa pangalan niyo po, Kristo. Amen. Amen.